Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nandito na tayo sa chapter 37, di ba? Babu minasyirki iradatul insani bi ilmihi ad-dunya. Ang kabadata, nakabilang nga sa shirk ang paghahangad ng tao ng dunya bilang kapalit ng kanyang kaalaman o bilang gantimpala o bilang pakinabang, resulta ng kanyang kaalaman. So dito nababanggit yung ilang mga aya na pawang nagbibigay diin sa ikhlas. Ikhlas lang talaga ang panlaban dito. Ikhlas lang ang panlaban dito. Kapag ang tao may ikhlas, inshallah, lahat may itatama niya eh. Akida may itatama niya. Hindi siya sasamba sa iba pa liban kay Allah. Kasi isa sa mga kahulugan ng ikhlas, yung kabaligtaran ng syirkun akbar. Ikhlas na, kay Allah ka lang sasamba. Tapos ganyan din, isa pang kahulugan ng ikhlas, yung kabaligtaran ng syirkun asgar. Nagagawin may mga gawaing pagsamba, alang-alang lamang kay Allah. Kasi nga nabanggit nga doon sa kahit doon sa hadith, di ba? Yung abdud dinar, yung alipin ng pera, alipin ng damit at iba't iba pang mga bagay na makamundo. Yung hadith na yun, balikan lang natin ng kaunti. Kasi maganda yung kahulugan ng hadith na yun eh. Yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar. Kasawian sa alipin ng dinar. Yung nga yung dinar, pera ito na nakabase saan? Sa ginto. Tapos ta'isa abdud dirham, kasawian sa alipin ng dirham. Yung dirham ano? Silver. Kaya nga sa zakah, ang nisab either sa value ng gold o value ng silver. So ganoon din sa sa iba pang mga bagay. Doon kinukuha ang kanilang value. Tapos ta'isa abdul khamisa, kasawian sa alipin ng magandang pananamit. Ta'isa abdul khamila, at kasawian dun sa isang uri din to ng magandang damit, yung khamila. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakita. Na itong mga tao na ito, kasawian nawa sa kanila na kapag sila binigyan dito sa dunya, syempre maaaring mga hulugan din ito na kapag sila ay mayroong pakinabang na material sa kanilang mabuting mga ginagawa, nalulugod sila. Pero kapag wala silang napala na material sa kanilang mabubuting mga ginawa, sala, da'wa, at iba pa, jihad, nagagalit sila. Ayun nga, kasi ang layunin nila, pera, hindi kaluguran ni Allah. Ta'isa wantakasa wa idashika falan takash. Binalikan ko itong nito, yung part na ito kasi hindi ko siya napaliwanag nung maayos last time. Kaya gusto ko rin ulitin itong hadith. So kasawian daw sa kanila. Wantakasa. Kumbaga, kasawian sa kanila at kung sila man ay matutusok daw ng tinik, hindi nawa mabunot sa kanila ang tinik. Wantakasa wa idashika falantakash. Nakapag natinik daw sila, hindi nawa mabunot sa kanilang tinik. Bilang, kumbaga, pag-express ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng galit niya sa mga taong ganito, nang gusto niyang gantimpala sa paggawa ng mabubuting gawain ay pera. Totoo ngang na mapanganib ito kasi sabahan nila lahat ngayon may katumbas ng pera eh. Tatrabaho ka sa Islamic Center, pera. Tatrabaho ka sa mag-iimam, may pera. Trabaho ka magiging muaddin, may pera. Kaya kung meron kang, kumbaga, trabaho na ganito na, kumbaga, may natatanggap ka, dapat palagi tayong nag-check ng niya. Not necessarily yung meron kang, yung mga official na empleyado ng Islamic Center. Kahit ako actually, hindi naman ako sumusweldo dito o, kumbaga, wala akong official na employer. Pero kahit pa paano may mga natatanggap akong halimbawa allowance o sadaka na may kinalaman sa mga trabaho ko sa da'wa.
So, sa ganun paraan pa rin, so dapat binabantayan ko pa rin ang aking niya. Binabantayan. Kaya nga minsan yung gusto ko sana mag-post nung gumawa akong poster. So kada video, di ba ito ina-upload ko ito, kada video i-upload ko. Ilalagay ko nga sana, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Hasan na Leather. Ipopromote ko yung business ko. Kaya inisip ko naman, kung gagawin ko yun, para namang Oh, parang inoobliga ko yung mga tao. O, dahil nakikinig kayo sa akin o nakikinabang kayo sa akin, bumili kayo. Kinatakutan ko yung yung... Pero napag-isip-isip ko rin naman, pwede naman, pero ayusin ko muna ang aking niya. Hindi ko siya tinatalikuran. Di ba meron ng hadith? Yung tarkul amali minajlin nas, riya. Ang pagtalikod sa anumang mabuting gawain dahil sa takot sa mga tao na pagbibintangan kanila ng riya. Yun mismo riya din. Kasi ayaw mo na pagbibintangan kanila ng riya. Wala ka dapat pakialam dun Ano ngayon kung pagbintangan kanila ng riya? Alam mo naman sa puso mo kay Allah, para kay Allah mo yung ginawa. Pero hindi ko iniiwan yun, pero pag-iisipan ko nga. At yung napag-isipan ko, inshallah wala namang problema. Walang problema. Sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pagsamba, dapat malinis yung layunin natin. Actually, yung mga yung mga trabaho na yun, sa totoo lang, dapat walang sweldo. Yung original niya walang sweldo. Pag-iimam, pag-aadan. Pero ang nangyari kasi, kaya nagkakaroon ng sweldo yung mga taong ganito, bilang kapalit sa kanilang oras. Kumbaga compensation lang nga yung dapat kapalit sa kanilang oras, na sa halip na nagdenegosyo sila o nagtatrabaho, binakante nila yung kanilang oras para tuparin yung mga ganitong gawain. Yun lang dapat. Kaya nga, minsan, sumusobra na yung minsan may mga dahil, lalaki ng sweldo, pinagmamalaki pa nila yun, o ano pa mang bagay, nakapalit ng kanilang da'wa. So dapat maingat yung mangangaral sa kanyang layunin, palagi niyang chine-check, inshallah. Yan nga yung karugtong ng hadith na yun, tuba li abdin akidu bi anani farasihi fi sabilillahi ash'ata ra'sahu magbaratun kadamahu. Biyaan naman ni Allah ang alipin na kinuha niya yung tali ng kanyang kabayo sa landas si Allah, na naging magulo yung kanyang buhok at nalikabukan ng kanyang dalawang paa. In kana fil hirasati, kana fil hirasat. Na kung ang tao na ito, yung nasa jihad, kung siya ay nasa unahan ng mga sundalo, so siya ay magagantimpalaan na nauna sa mga tao, sa mga, kumbaga, sa mga sundalo. At kung ilalagay naman nga siya sa likod, ganun din. Kung siya ilalagay sa likod ng mga sundalo, ganun din. Kumbaga yung hirasa pala, pagbabantay kung siya ay nasa unahan ng mga sundalo, at yung saka kung siya ay nasa likod. Inista'dana, lam yu'dan lahu, wa in syafa'a, lam yushfa. Na itong tao na ito, na nagtitiis, na kapag siya ay humiling ng permiso, halimbawa na umuwi, hindi siya pinagbigyan pero nanatiling tapat sa kanyang trabaho. At halimbawa siya ay mamamagitan pero hindi tinanggap ang kanyang pamamagitan, pero nagtiis pa rin siya. Siya yung nagdua, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sa kanya. Alhamdulillah. Si sumunod na nabanggit dito sa hadith. So ngayong hadith na yon, yung pangkalahatan niyang kahulugan, al-ma'na lijmali, yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadith ala tullabid dunya wa abadiha. Nanalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa mga naghahangad sa dunya at mga alipin ng dunya, o mga sumasamba sa dunya. Sinasamba nila pera. Sinasamba nila ay pera. Kaya nga bandang huli, yung walang ikhlas, lilitaw at lilitaw sa kanyang lahat ng iba't ibang mga uri ng kasamaan.
sukdulan na magiging munafik siya o sukdulang magmumurtad. Kasi hindi niya matagalan yung kawalan ng pera, kawalan ng pakinabang sa kanyang da'wa o na pamangmabuti niyang ginagawa. Kasi lagi nating sample, di ba? Si Father Dave. So, nung mga nakaraan, yung mga unang araw na nakilala ko yun, napunta minsan nga yun ng Davao eh. Tapos kinuwento sa akin nakita mo ba si Taufik? Kita-kita kami sa isang restaurant, sa isang hotel yun eh. Binulungan ako ni Taufik. Sabi niya, yung sweldo niya, mas malaki pa sa sweldo mo. Gano'n niya ako. Natawa na lang ako. Sabi ko, okay lang, walang problema. Walang problema. Kasi naman eh. Wala, kumbaga, malinaw sa akin na hindi pera-pera yung trabaho. Malinaw sa akin na hindi pera-pera ang trabaho. Siya nga rin yung nagsabi sa akin nun eh. Yung tungkol sa sweldo ni Isa, ni Khalid. Sabi niya sa akin. Parang gusto niya sabihin sa akin, hindi, diskumpiyado ka yata dito ah. Kasi hindi naman siya siya yung contact nila sa Kuwait. Pero nagdidesisyon dito sa Pilipinas, si Kulas. Si Kulas bad trip sa akin kasi tiyatabla ko yun eh. Hindi ako oo lang ng oo sa kanya eh. Kaya yung gusto sabihin ni Taufik, wala na akong pakialam. Doon sa kanila, saksak nila sa baga nila yung pera nila na doble o 3 doble, 4 na doble ng sweldo ko. Wala akong pakialam doon. So nga nagdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa mga taong ito. Fayaqulu laqad khaba wa khasira abdud dinar wa laqad shaqiya wa halaka abdud dirham. So nalugi daw ang alipin ng dinar at nawasak ang alipin ng dirham at ng khamisa at ng khamila. Hayto arada bi amalihi gairallah. Silang mga naghahangad na magiging gantimpala ng kanilang mga mabuting gawain ang iba pa liban kay Allah. Kung gusto nila magagantimpala sa kanila, yung liban pa kay Allah. Kaya mula rito, maintindihan talaga natin kung bakit nagiging shirk ang riya. Diba? Paano ba doon sa shirkun akbar, diba? Ang tao, nagdudua sa iba pa liban kay Allah. Ibig sabihin, kapag nagdua ka sa iba pa liban kay Allah, halimbawa nanalangin ka kay Jesus, may gusto ka, natutuparin ni Jesus. May gusto kang pakinabang mula kay Jesus, kay Maria, sa mga santo, sa mga anghel, o sino pang tinatambal kay Allah. Ang shirkun asgar, ang nagpapakitang tao, ganun din. Ginawa mo yung gawain para sa isang tao, kasi may gusto ka sa kanyang kunin eh, may gusto kang makamit mula sa kanya. Pera, papuri. Whereas ang dapat na hinahangad mo, gantimpala ni Allah. At pagpuri ni Allah. Kumbaga, lagay na natin sa ganung konteksto. Pero ayaw mo yung pagpuri ni Allah, gusto mo yung pagpuri ng kapwa mo tao, shirk nga. Shirk talaga. Kaya nga may ibang mga scholar nagsasabi na ultimo shirkun asgar, maaring magiging dahilan na papasok ang tao sa impyerno. Waliyadu billah. Shirkun asgar, ikakapasok ng tao sa impyerno. Maaring hindi siya mananatili doon habang panahon. Pero ang sentensya sa kanya, dahil shirk yun, impyerno pa rin. Waliyadu billah. Yun nga kasi nga ang problema dito, minamaliit ng mga taong usapin ng shirkun akbar. Kaya nga yung mga matatandang scholar, sabi nila, sana raw merong mga scholar na ang focus nila, magturo lang ng magturo tungkol sa ikhlas. Kasi nga sa ikhlas, magsisimula ang lahat ng kabutihan. At sa kawalan ng ikhlas, magsisimula ang lahat ng kasamaan ng tao. Ang lahat ng kasamaan ng tao. Pagiging mandurugas, saan ba yan magsisimula? Kawalan ng ikhlas. O pagiging munafik, saan ba yan magsisimula? Kawalan ng ikhlas. Lahat. Pagiging tamad sa pagsamba, o kawalan ng ikhlas. Lahat nanggagaling sa kawalan ng ikhlas. Kasi may ikhlas, gagawin niya naman lahat ng kabaligtaran nun. Magiging matapat siya sa kanyang gawain, sa kanyang pananalita, magiging masipag siya sa gawaing pagsamba, at iba pa. Yung nga, silang mga naghahangad na magiging kapalit ng kanilang mabubuting gawain, ang gantimpala ng iba pa, liban kay Allah. Faja'ala ma'allahi syuraka'a fil mahabbati wal ubudiyati. Na sila'y kumuha sa iba pa, liban kay Allah, bilang mga katambal ni Allah sa kanilang pagmamahal at pagsamba. Hindi nga, yung tao,
na kukuha ng iba pang sasambahin, sa totoo lang minamahal niya rin yung sinasamba niya na yun. Diba? Gaano ba pahalagahan ng mga mushrik, ng mga kuffar, yung kanilang mga rebulto? Diba? Nagkasunog. Unang dadamputin nung mushrik yung rebulto niya, hindi yung anak niya. O pag may baha, ganun din. Una niyang dadamputin yung rebulto niya. Mas mahal niya yung rebulto kaysa kay Allah. At syempre sa pagsamba, mas sinasamba niya yung mga itinatambal kay Allah kaysa kay Allah mismo. Supposing na yung Diyos Ama na tinatawag nila sa Kristyanismo na lang bilang halimbawa, kung si Allah ang tinutukoy doon, bihira nga nilang mabanggit nga ang Diyos Ama. Madalas nananalangin sila sa mga iba pa, liban sa Kanya. Lalong-lalo na ngayon, nadagdagan na naman yung mga santo. So mas madalas silang sumasamba sa iba pa, liban kay Allah. Sa Shirkun Akbar yun. Shirkun Asgar, ganun din actually. Yung tao na gumagawa ng mabuti para sa kuluguran ng kanyang kapwa-tao, minamahal niya nga yung tao na yun kaysa sa pagmamahal niya kay Allah. Din sinasamba niya yung tao na yun, bandang huli, di ba? Parang, hindi lang parang, gano'n na, yun ay naging object ng kanyang pagsamba eh. Kasi doon siya naghihingi ng gantimpala eh. Bandang huli, shirk nga talaga. Kaya nga, yung konsepto, yung lagi kong nababanggit nung nakaraan, ang konsepto ng mapanibughuing Diyos, nung pag naririnig ko yun dati na binabanggit ng mga pari, parang tumataas yung pananampalataya ko eh. No, kailangan nating maging dedicated talaga sa Diyos kasi mapanibughuin siya, seloso siya. Na kapag gumawa tayo ng ibang bagay na hindi niya gusto o gagawa tayo para sa iba pa na hindi niya nagugustuhan, magagalit siya. Katulad lamang din ng tao na nagseselos. Pero nga bandang huli napapaisip ako, mapanibughuin pala ang Diyos. Itong ginagawa natin, di ba ito ipagseselos ng Diyos? Sumasamba tayo sa rebulto, sumasamba tayo kay Jesus, kay Maria. Doon ako natatauhan eh. Kaya ngayong yung second year high school, tumigil na ako pagbo-volunteer sa simbahan. Naging atheist pa nga ako noon eh. Well, sandali lang, kasi bandang huli na pagtibay ko, hindi lilitaw yung mga bagay-bagay ng walang tagapaglikha. Imposible. Nalilitaw ang mga bagay-bagay ng walang tagapaglikha. Sama ako sa iglesia, sama ako sa sabadista. Kung may nakilala ako ng satanista, sasama ako dun eh. Pero wala eh. Tapos sa isip ko, siguro yung mga Hudyo, silang nasa tamang relihiyon. Kasi sa pagkakalam ko nun, yung mga Hudyong pinakalumang relihiyon. Diba? Kasi yung Kristyanismo galing kay Jesus. Si Jesus, diba, isinilang naman sa Israel, kumbaga. Inisip ko yung mga Hudyo siguro yung nasa tamang relihiyon. Yung Islam, ko lang talaga Islam, madalas ako tumambay sa National Bookstore nun, nakabili ako ng kopya ng Quran, na translated ng kuffar pa yung nag-translate. English yun. Binili ko yun, tapos binasa ko. Ang talaga, kaya ko siya naisip na bilhin, kasi unang pagbuklat ko nung translation na yun ng Quran, Suratul Zalzala. Sabi ko, ang ganda ng pagkaka-translate dito ah. Tapos lipat pa ako ng ibang page. Nabasa ko na doon sina Noah, sina Moises, Solomon, David, Jesus. Sabi ko, ba't ganito to? Akala ko ba sumasamba sa baboy itong mga to? Tapos ba't nababanggit dito yung mga propeta? Kasi hindi yung pagkakaintindi namin nun eh. Yung mga Hindu, kaya di sila kumakain ng baka, kasi sinasamba nila yung baka eh. Kaya iniisip namin nun, yung Muslim, hindi kumakain ng baboy kasi sinasamba niya yung baboy. Ganun. Binili ko yun, tapos binasa-basa ko, yan nga na, alhamdulillah. So, yung tao na nagtatambal kay Allah sa Shirkun Asgar, ganun din eh. Minamahal niya, technically, sinasamba niya, kasi doon siya nangihingi ng ng reward. Doon sa tao na gusto niya na makakuha siya ng papuri o makakuha ng kapalit. Parang kinikilabutan tuloy ako doon sa yung mga nagawa ko dati, baka may halong
Shirkun Asgar. Kasi matagal-tagal din ako nagtrabaho sa Islamic Center. Mula nag-Muslim ako, 2004, huling beses ako nagtrabaho sa Islamic Center, 2018, doon sa mensahe. Parang nakapangilabot, no? Tapos, inakala mo may matatanggap ka. Reward. Inisip mo, ang tagal ko nagtrabaho sa Islamic Center. 20 years, halimbawa 30 years, 40 years, nasa da'wa ka. Ang yabang mo, inisip mo, pag harap mo kay Allah sa araw ng paghuhukom, magiging bayani ka. Tapos wala pala. Dahil sa Shirkun Asgar. Kaya dapat humihingi tayo palagi kay Allah ng kapatawaran. At karugtong nito, wa anna man kana hadihi haluhu faqad istahaqqa an yuda'a alayhi bima yasu'hu fil awaqibi. Nang sino man ang merong ganitong katangian, ay marapat nga lang sa kanya na magdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa kanya na makamit niya ang parusa ni Allah. Wa man kana hadha sya'nuhu fala budda an yajida athara hadhihi da'wat fid dunya wal akhirah. At sino man ang may ganitong ang katangian o ganitong kanyang kalagayan, ay matatagpuan niya ang epekto ng dua na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa kanya sa dunya at sa kabilang buhay. Kumbaga mararamdaman niya epekto nito. Siyempre sa dunya maliligaw siya. At sa kabilang buhay, yun ay papataw sa kanya ni Allah yung mga parusa para sa nagtatambal kay Allah. Kahit Shirkun Asgar. Fatalabad dunya la nalal matluba wala khallasa minal makruhi wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na itong tao na ito na nasa ganoon na kalagayan, so yung naghahanap kumbaga ng gantimpala dito sa mundo. 'Di ba gusto niya nga makuha yung gantimpala dito sa mundo? Technically, hindi niya rin naman makukuha yun. Makukuha niya, papapakinabangan niya ng sandali lang dito sa mundo. Pero bandang huli, mawawala lahat yun. Siyempre, hindi rin siya magiging ligtas sa mga kasamaan na idudulot ng kanyang pagtatambal kay Allah. Yun nga, kasi maaaring ililigaw siya ni Allah. Siyempre, mawawala ng saysay yung kanyang mga ginagawa. Waliyadu billah. Yun nga, wa amma man arada bi amalihi wajhallah. Subalit yaong tao nang hinahangad niya sa kanyang mga gawain ay ang mukha ni Allah, ibig sabihin kaluguran ni Allah. Diba na banggit natin to kanina doon sa Suratul Lail, illa btigaa wajha rabbihil a'la, liban na lamang doon sa naghahangad ng mukha ng kanyang Panginoon. Yung may ikhlas. Siyempre, tinutukod din si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sino man ang nagnanais na magiging kapalit ng kanyang gawain ay ang kaluguran ni Allah, fahada huwa as-sa'idul ladhi a'adda Allahu lahul jannah. Ito ang tao na magiging masaya sa kabilang buhay na siyang inihanda ni Allah para sa kanya ang paraiso. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba li abdin akidu bi anani farasihi fi sabilillah. Biyayaan nawa ni Allah ang alipin ni Allah na nakahawak sa tali ng kanyang kabayo sa landas ni Allah. Ay fi jihadil musyrikina. Ang tinutukoy dito syempre ang jihad laban sa mga musyrik. Fa fihil hathu alal amali bima yuhsalu bihil khaira ad-dunya wal akhirah. Ang tinutukoy dito jihad. Pero syempre, ito ay paghihimok na gawin ng tao ang lahat ng mabubuting magagawa niya dito sa dunya para magkamit ng anumang kabutihan sa dunya na resulta ng paggawa niya ng gawain ng may ikhlas at gain din sa kabilang buhay, insyaallah. At ang kinalaman ng hadith na ito sa chapter na ito, annal amal as-salih idha kana al-kasdu minhu
talabud dunya fahuwa syirkun yunafit tauhid. Ang anumang mabuting gawain, kung ang hinahangad dito nakapalit ay ang gantimpala sa mundo, pera, kasikatan, impluensya, papuri, o pagdawa pogi ka pa, chicks, o babae, mapapangasawa, seminar. So, ito ay shirk at ito ay taliwas nga sa tauhid. So yung kahulugan nung doon sa dulo ng hadith, di ba? Inista'dana lam yu'dan lahu. Al-ma'na annahu idha sta'dana 'ala al-imra'i wa nahwuhum lam ya'duna lahu li'annahu la jaha lahu indahum. Wala manzilata likawni laysa mimman yatlubu hadhihi al-umur wa innama yatlubu ma indallahi wa la yaqsidu bi amalihi sawahu. Sa isa sa mga kahulugan nung kapag siya daw ay humingi ng permiso ay hindi siya binibigyan ng permiso o pahintulot. Na kapag humingi daw siya ng permiso doon nga sa kanilang pinuno, katulad na banggit ko kanina, o iba pang namumuno sa kanila, hindi siya pinahintulutan. Diba, gusto niyang umuwi muna o lumiban o magpahinga, hindi siya pinahintulutan, pero nagtitiis pa rin siya. Pero dito binanggit yung isa sa mga posibleng dahilan bakit hindi siya pinahintulutan. Hindi siya pinahintulutan kasi hindi siya mahalaga sa kanila. Kumbaga, hindi siya sip-sip doon sa pinuno, kaya wala siyang halaga doon sa pinuno. At yun nga, nasa ganun siyang kalagayan na hindi siya mahalaga doon sa pinuno kasi wala siyang pakialam sa papuri ng pinuno at hindi yun ang kanyang hinahangad. Ang hinahangad niya ay ang gantimpala ni Allah at wala siyang ibang hinahangad sa kanyang mabubuting mga gawain. So yun yung kahulugan nito. Na kapag nanghingi siya ng pahintulot, hindi siya pinahintulutan pero nagtitiis pa rin siya. Sukdulan na yung paghingi niya ng pahintulot na yun ay sa kadahilanan na hindi siya malapit sa pinuno. Dahil sa sobrang ikhlas niya, kumbaga, sukdulan na hindi siya nagpapakilala o hindi siya nga dumidikit sa mga pinuno, lalong-lalo na kung pinuno ay masama. Kung ang pinuno ay masamang tao. So wala siyang kinalaman hanggat maaari doon sa pinuno. Yun ang dahilan. At kumbaga relevant itong ganitong asal, insyaallah, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, na yung masasamang taong nailalagay sa pamumuno. So dapat wala tayong kinalaman sa kanila. Wala tayong pakikipagsabuatan sa kanila. Wala tayong pabor na hinihingi sa kanila. At syempre, hindi tayo magiging bahagi ng kanilang pang-aapi. Hindi tayo magiging bahagi ng kanilang pang-aapi. Sakdulan na maging ganito yung kalagayan natin. Hindi tayo pinapansin, hindi tayo pinahalagan. Okay lang. Kasi ginagawa naman natin ito lahat-lahat kay Allah. Hindi natin kailangan yung pasasalamat ng tao, yung recognition ng tao. Kaya nga nakakatawa na lang yung mga tao ngayon eh. Ang daming na-invento ng mga tao ngayon, award kung ano-anong award, di ba? Outstanding citizen ganito, makagawa ka lang ng konti, may tinulungan ka matanda tumawid ng pedestrian lane, bibigyan ka ng award. O kaya popost ka sa Facebook, tapos magbabiral ka, tapos hahanapin ka ni Jessica Soho, interviewin ka ni Jessica Soho, bait-bait mo naman, galing-galing mo naman, bakit mo ginawa yun, mga ganung bagay. Wala tayong pakialam dun. Ikaw, pag hinanap ka ni Jessica Soho, papakita ka ba? Wag na, di ba? Ganon dapat. Ganon, di yung nagbida-bida ka pa doon na Hindi, ginawa ko lang yun kasi alam mo naman, dapat mabait tayo, di ba? Dapat, may ka pa, may pa-humble effect ka pa. Hindi naman sa nagmamalaki, mabait lang talaga tayo, alam mo naman. Pa-humble pang gago eh. Yung mga tao ngayon, dami na inventong award, ganon. Hindi hindi na rin nakakatuwa minsan. Hindi na nakakatuwa. Kahit anong kahit anong laban mo sa riya o yung kahit anong kagustuhan mo na manatili sa ikhlas, darating at darating sa iyo yung tukso na mapapaisip ka ng ganung bagay. Na bakit siya kinilala ako hindi? O bakit siya tumaas sweldo ako hindi? O mga ganung bagay. Kaya sa Manila, talaga. Napupuno ng ng pagsubok
ang mundo. Hindi lang pagsubok na yung mapipinsala ka ng physical na pinsala, yung magugutom ka, madidisgrasya ka, mapapahamak ka. Pinsala lalong-lalo na sa ating mga puso, sa ating ikhlas. Ngayon nga panghuli inshallah, yung dulo na ng hadith ito, di ba? Na kapag siya ay humingi daw ng permiso, hindi siya binigyan ng permiso kasi hindi siya malapit sa hari o sa pinuno. At gayon din, yung kapag siya daw ay namagitan, ay hindi tinatanggap ang kanyang pamamagitan. Al-ma'na, law alja'athu al-hal ila an yashfa'a indal umara wa nahwuhum fi amrin yuhibbuhu Allahu wa rasuluh lam tuqbal shafa'atuhu indahum. Na dito nga, ang ibig sabihin nito, kapag mayroong pagkakataon na kailangan niyang mamagitan, ibig sabihin pinahintulutan na pamamagitan ha. Kasi pamamagitan ito na nagugustuhan ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero gayon din, dahil hindi nga siya malapit sa pinuno, hindi siya kinikilala ng pinuno kasi hindi rin siya nagpapakitang gilas sa pinuno. Hindi siya sumisip-sip sa pinuno, yung kanyang pamamagitan hindi rin tinatanggap. Kasi maaring yun din bukod sa ikhlas, syempre dahil muklis siya. Hindi siya nakikisang-ayon sa kung anumang kagaguhan yung ginagawa ng mga pinuno o ng mga hari. So, di baling nasa kalagayan ka na hindi ka kilala. Kaya ngayon, naalala ko na naman yung pagiging guraba. Yung pagiging garib ng tunay na mananampalataya dito sa mundo. Na sabi nila, garib na ibig sabihin, dayuhan tayo rito, hindi tayo taga rito. At ngayon na-realize ko, yung isa pang dimension nito. Garib, na inetsepwera tayo. Kasi wala silang pakikinabangan sa atin, kumbaga, at tayo, wala rin tayong pakialam sa kanila sa kung ano mang meron sila. Ang hangad natin ay kung ano ang tangan ni Allah. Alhamdulillah. So ito yung pagtalakay natin sa hadith na ito, binalikan lang natin siya. Ano naman pala, may konti na lang pala. Singit na lang natin, magadan na ba? Yung mga aral mula rito, inshallah. So merong 5 na nabanggit. Tahrimu iradatil insan ad-dunya bi amalil akhirah. Ang pagbabawal na hangarin ng tao ang dunya bilang gantimpala sa anumang gawain, ng gantimpala nito ay dapat sa kabilang buhay. Sala, zakah, jihad at iba pa. So dapat hindi natin hinahangad yung gantimpala nito sa dunya. Kung meron mang darating, ikaw may bigas pa dumating sa'yo kanina. So hindi yun yung hangad natin. Kung dumating, hindi, alhamdulillah. Kasi maaring maling maunawa nung kambal kasi, kaya unahan ko na yung kambal. May nagdaawa sila, tapos may nagbigay ng ito, konting bigyan sila ni Yunus ng grocery. Ang ganda ng daawa nyo kanina. Ito, grocery, iuwi nyo na. Sabihin mo kay Yunus, saksak mo sa bagayan, hindi ko yung kailangan. Ginawa ko to alang-alang kay Allah. Ikhlas ako. Diba, tama ba yun? Hindi rin, di ba? Tanggapin mo na, di ba? Magpasalamat ka. Inunahan ko lang, baka mamaya, ba't kayo ganyan? Sabi ni Yunus, maramdamin pa naman si Yunus din Ba't kayo ganyan? Sakit nyo naman magsalita. Saan nyo ba natutunan yan? Kay Mujahid. Tinamay nyo pa ako. Pangalawa, wa'idun, man kasadad dunya bi amalil akhirah. Ito raw ay banta sa sino man na naghahangad ng dunya sa paggawa niya ng mga kabutihan ng gantimpala nito sa kabilang buhay. Bihbati amalihi wa dukhulin nar waliyadu billah. Sa pamagitan ng pagkakasira ng kanyang mabuting gawain, mawawalan ng saysay at papasok siya sa impyerno. So, ibig sabihin itong si Sheikh Abdullah bin Jarillah, kabilang siya doon sa mga naniniwala na yung gumawa ng syirkun asgar na hindi nakapagtauba, papasok pa rin sa impyerno. Pangatlo, al-hathu ala ikhlasil amali lillah. Ang paghimok sa mga tao na gawin ng mga gawain ng mayroong ikhlas alang-alang lamang kay Allah, hindi para sa sino paman. Pangapat, tarku hubbir ri'asa wa syuhra. Ang pag-iwan sa pagmamahal sa pamumuno at kasikatan. Kasi maaring yung din hinahangad ng tao sa kanyang mabubuting gawa para mamuno.
Nagtayo ng Muslim community para lang sa gayon, titira din yung mga tao, pamumunuan niya at may lalagay sa ilalim niya. O di riya. Panglima, fadlul khumul wat tawadu. Ang kainaman ng, pagiging panatag humul, yung wala kang drama, kumbaga yung dire-diretso ka lang kumikilos. At syempre, pagpapakumbaba. Alhamdulillah. So lahat ng ito ay pawang mga aral mula sa mga napag-aralan natin, alhamdulillah, sa kabanata na ito. So yung susunod na kabanata, inshallah, babu man ata al-ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramallah. Faqad ittakadahum arbabam min dunillah. Ang sino bang sumunod sa mga pinuno, nagagawin nilang halal ang haram o haram ang halal, ginawa na niyang Diyos o Panginoon, ginawa na niyang Panginoon ang mga tao na ito nakatambal ni Allah. So merong aya, di ba, tungkol dito, at syempre merong sahaba na iting sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.